Magandang araw po. Ito pong muli si Katuring. Inuulit ko Katuring, hindi po Katunying. Marami pong mga bumati kay Katuring doon po sa National Convention ng Regasco Dealers. Katunying, hindi po. Iba po si Katunying ng 2x2. Ito po si Katuring, ang hampas lupang tangkero ng bayan. Ayan. Siyempre, nasasalamatan po natin at isang karangalan po na na-meet po kayo ni Katuring ng personal. Ayan. Sa mga nakapicturan ni Katuring, talagang lumapit pa po kay Katuring upang personal nyo pong makapicture at makadaupang palad si Katuring, sa mga bumati po at sa mga nagulat, nabigla. Yun pala si Katuring. Akala po 6-footer po tayo. Sa Ilocano, tayo po ay 6-footed. 6-footed. Tayo po ay 3 kaputol po lamang. Hindi ho tayo matangkad, malaki lang po tayo ang ilong. Hindi po tayo matangkad, malaki lang po ang ating ilong at ang ating boses. Ayan. So muli, nagpapasalamat po ako sa lahat po. Hindi ko na ho kayo papangalanan. Maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik at pagkilala kay Katuring, bagamat marami po tayong mga punto na hindi naman po tayo nagkakasundo, no? May mga opinion din po tayo na maaring magkasalungat po tayo at pwedeng hindi rin po tayo magkakampi sa mga brand na binebenta po ninyo. Sa kabila nun, napapansin nyo po si Katuring. Isa na pong karangalan po yan kay Katuring. So, siyempre sa mga kasamahan din po natin na hindi nakadalo, sa susunod po, hindi man kay Regasco, kapag mayroong mga pagtitipon na may kaugnayan po sa ating sa pagtatangkihan, dumalo po tayo, pilitin po nating makadalo. Dahil malaking bagay po yan na ma-boost yung ating confidence, yung ating kaalaman, magiging professional po tayo, yung social life po natin sa industriya, medyo mapasisigla po natin. Hindi lang ho yung nandyan lang tayo sa isang sulok, laging nakatingin sa cellphone kapag may magtatanong o sasagot sa cellphone kapag may tatawag. Kaya naman ang kaharap na lang po natin ay mga tangke at ang ating mga tauhan at mga customers paminsan-minsan kapag may mga oportunidad at pagkakataon po na katulad po ng ginawa po ni Regasco, ay dumalo po tayo. Huwag po natin kalabanin ng industriya. No? At tayo naman po ay bagamat magkakakompetensya po tayo, ay may sarili tayong mga diskarte, kaparaanan, no? At iba-ibang lugar naman po tayo, ay marapat na tayo naman po ay sumigla ang ating relasyon, ang samahan bilang magkakapatid sa industriya. Ayan, isa po ang ating layunin, ang magkaroon po ng standard o maayos na kondisyon ng mga tangke para po sa ating mga mahal na suki. Ayan. So, kay Congressman Arnel T, muli ay nagpupugay sa iyo si Katuring sa inyo pong inisyatibo. Tunay pong napaligayan ninyo, napasaya po ninyo, bagamat hindi naman lahat ay nanalo sa mga raffle, hindi naman po yun ang konsentrasyon ng ating pong programa noong November 22, kundi ang buong dealers, mapaibang dealers yan. Where in fact, sabi ko nga, ay iba-ibang mga dealers din po yan ang dala nilang mga tangke. Pero binuksan po ninyo, widely open ang pintuan ni Regasco para sa lahat ng mga tangkero. Hindi lang kay Regasco. Di ba? Ganyan kabait. Ganyan kabait si Congressman Arnel T. Nakakalungkot nga lang, no, marami tayong mga kasamahang tangkero na hindi sila open doon sa changes, sa development, sa gustong tunguhin ng lira. Dahil na rin sa sabi nga natin, hindi sila nasanay na kinokontrol. Hindi sila nasanay na isang organisasyon ay dinidisiplina sila. Much more kapag ang feeling nila, ang dumidisiplina sa kanila ay kakompetensya nila. Kasi nga negatibo ang kanilang perception dito po sa intensyon ng lira na ito, nitong Republic Act 11592. Andyan pa rin yung kanilang kaisipan na gusto lamang i-monopolize ni Regasco
Lalo't ngayon, nationwide na po ang operation talaga at ang distribution ni Rigasco. Talagang puspusan po at all out din po ang kanyang pagpapabalik saya ng sa kanyang mga dealers. Kahit nga hindi ka exclusive Rigasco. Sabi ko nga, na-appreciate po natin yung ginagawa ni Rigasco. Pangalawang pagkakataon na yan, liban dun sa kanyang mga ginagawang regional na mga training programs or activities na kung saan ay nakakasama din po tayo sa ilan pong mga training activities po ni Rigasco. Ini-encourage din po natin, hindi lang ito pong mga brand players sa industriya, katulad ng Solain, ng Phoenix, ng Petron, at iba pang mga brand players. Pwede naman ho kayong magsama-sama, may mga association naman po kayo kung hindi ho natin kaya yung gawin katulad ng ginawa ni Rigasco, dahil talagang it's an spectacular indeed, no, yung ginagawa ni Rigasco na pagpapakonsuelo sa kanyang mga dealers. So, ito pong mga ibang mga brand dealers, ito po mga brand suppliers, marketers. Meron naman po kayong asosasyon. Pasiglahin niyo po yung asosasyon ninyo yan. At ibalik nyo rin po yung pagpapasalamat ninyo sa mga retailers, dealers po ninyo. Mag-organize din po tayo. Hindi man ganun kalaki. At imbitahan po natin yung pong mga binabagsakan naman nating mga dealers, no, mga retailers. Pasayahin po natin sila at ipakita natin na talagang worth it ang pagsama at pagsali namin sa inyong mga brand. Hindi lang ho yung minomonitor nyo kami, para nyo kaming pine-pressure na dapat makapagbenta kami ng ganitong klase o bilang ng tangke sa loob ng isang buwan, ay hindi magandang relasyon natin. Yung gusto nyo na lang para nyo kaming alipin. Hindi po, no? Pare-pareho po tayong kahit papaano negosyante, bagamat in terms of capital ay hindi tayo magkakasinlaki, pero isang industriya po tayo. At sa mga ganyang pagkakataon po na pagtitipon ay makakapag-inject po kayo ng mga napaka-importanteng mga usapin, mga issue na makatutulong po para makatutulong yan para maging professional nga yung pong mga kasamahan nating tangkero, na marami dyan ay iba ang kanilang pagkilala, pagtanggap sa ganitong hanap buhay. Ang akala lang parang mga monster, no? At parang mga hold-upper. Hindi po ganyan. Napaka high-end ng industry natin. Department of Energy, energy industry. Diba? Energy and fuel industry po tayo At kaya sa mga kasamahan nating mga tangkero na nadi-disappoint, nadi-discourage, bahagi lamang po yan ng development sa lipunan. Dahil hindi po pwedeng steady lang tayo, no? Sooner or later talagang magkakaroon po, whether you like it or not, magkakaroon po ng pagbabago yan. At it will be initiated primarily by the government through an enactment of law. Katulad nga po niyan, noong 11592, na nung araw ay nakakabit lang tayo sa oil stream industry ba yan. Tinitignan ko po kasi at kinikilala ko itong negosyo na ito bilang hindi lang, it's not just only a source of living, no? Kundi bilang sabi nga natin, pag-grow ni catering bilang isang individual, no? At ito nga, napili natin itong industry nito na malaki ang potensyal na umunlad din ang aking kabuhayan. At sa awa ng Diyos, for 4 years ay surviving ang ating pong negosyo and growing naman po ang ating sales. Okay naman po siya. In terms sa customer, magsikap lang po tayo at tuloy lang po ang pagsisipag po natin. At maging positibo po ang ating isipan, ang ating damdamin, ang ating pakikitungo, no, sa grupo natin. Huwag ho nating ang gusto lang natin tayo lang ang kikita. Hindi ho ganoon, no? Marami pa po ang nag-aspire na pumasok sa industriya. Hindi lamang po tayo. Kaya the more na marami pong pumapasok, lalo lumilit ang sales natin.
So, the more na mas nakikinabang po ang mga households, ang mga customers, dahil dumarami ang chances at ang kanilang oportunidad kung saan sila pwedeng bumili. Okay, so habang masigla pa, habang okay pa, samantalahin po natin. Okay, so wag ho tayong madidisappoint dahil lumilit po ang kita natin at dahil po sa lira. Hindi po, no? Kilalanin po natin na talagang ano po yan, ito pong mga klase ng negosyo natin ay regulated, no? Ngayon, kung ito man ay panaginip man lang, kung panaginip itong sinasabing pagtatapos di umano ng generic, well, we leave it to the Department of Energy. Kung siyempre nananawagan din po ang mga kasamahan nating tangkero, na nananawagan po sa inyo, Department of Energy, na harinawa ay sidhian pa natin, dalasan pa ho natin ang pambubulabog, ang pangre-raid, para naman ho mabigyan ng hustisya. Ito pong mga kasama na po dyan ang mga dating illegal, na maraming dating illegal na nakumbinsi nga po na maging legal. So, humihingi sila ng pruweba, ng hustisya, no? Okay, na talagang sincero po ang pamahalaan natin sa pamagitan po ng Department of Energy, OIMB Division, nadadalasan po natin hindi lamang po sa, lalong-lalo na, hindi lamang po sa mga dealers, retailers, at particular po na talaga hong ano natin, ito pong mga planta na numero unong hindi po gumagalang, rumirespeto doon sa mga guidelines, no? Dahil sila po ang nagsisilbing mga malaking tukso, dahil ino-open pa rin nila ang kanilang pintuan sa mga big haulers, big dealers, para kargahan ito pong mga unauthorized brand at saka ito pong mga cylinder. So in that case, hindi po talaga mawawala ito pong mga pag-iillegal na ito. Although hindi naman ho tayo humihingi ng 100% na talagang mawawala na, dahil nagkakatalo po yan sa disiplina ng isang tao, no? Kapag ganyan ho talagang prinsipyo niya at likas na ho na talagang nasa dugo na ho niya, nasa sistema na ho niya, at hindi na ho siya tinatablan ng mga moral aspect ng pagninegosyo. Basta sabi niya, kung tayo po ay bagamat ang Department of Energy ay ginagawa naman din po nila ng puspusan ang kanila pong mga trabaho, ng batay doon po sa guidelines ng Republic Act 11592 upang malipol, mawala po itong mga nag-i-illegal na ito, talagang sadyang nakukulangan pa rin po ang mga tangkero, no? Kaya umaasa pa rin po ang mga karamihang tangkero na harinawa ay talagang sinserohin pa natin, dalasan pa ho natin ang ay pagsasagawa po ng mga operasyon, inspeksyon, upang maramdaman po nila ang presensya ng Department of Energy. Dahil siyempre, hindi naman ho talaga biro kahit papaano, lalong-lalo na sa mga katulad ni Catherine na hampas lupang tangkero. Nakikita po natin, tayo po talagang nagsisikap na mapalaki ang benta natin sa pamagitan ng araw-araw na pagmamarket. Dahil available pa po sa merkado, sa marami pong mga tangkero, ito pong mga illegal, apektado po talaga ang benta ng maraming mga tangkero. Okay, so ganon din sa kay Congressman Arnel T. ng LPGMA, umaasa pa ho kami lalo sa iyo kung sa iyo pong masigasig na pagtulong, no, sa Department of Energy upang mas lalo pong mabulabog ito pong mga nag-i-illegal na ito, no? Bagamat marami pong mga kasamahan nating tangkero na negatibo po, sabi nga natin, ang kanilang pagtanggap doon po sa ginagawa po ninyong pagbabago, no? Dahil
alam naman po ng marami na tayo rin po ay galing sa ganyang sistema, ay hindi pa rin ho sila lubusang maka-move on na talagang sincero na rin po kayo. At sana rin ma-motivate po ang iba pang mga brand dealers, mga marketers na sumama po sa inyo na makialam na rin pagdating po sa pagpapahuli nito pong mga nag-i-illegal na ito, dahil kung kayo lamang po ang kikilos at hindi kayo sasamahan ng ilan pong mga brand dealers, mga malalaking marketers, talagang mahihirapan po kayo kung na sagupain ito pong mga makukulit, matitigas na ulo ng mga malalaking mga tangkero. Okay? Pero siyempre, sabi nga po ni Catherine, kaisa nyo po si Catherine na naniniwala na kayo nga po ay sinserong gapiin ito pong mga nag-iiligan na ito na marami pong pasaway. Okay, so sa mga dealers and retailers po naman, it's a matter of personal call sa pagdisiplina po sa ating sarili. Huwag na ho nating hintayin na mawalan po tayo ng hanap buhay. No? Sa nagsasabi po na ang batas po na yan, ang proseso ng pagpipermit daw, sabi niya, ay pang may pera o pang may kaya lamang. Sorry po, pero hindi po ako naniniwala sa ganyang inyo pong opinion, no? Na pang may kaya lamang po ang proseso ng pagpipermit. Pwede po nating sabihin mabusisi, pero po kung sasabihin ho ninyo pang mayaman o pang may kaya ang proseso ng pagpipermit, hindi po. Unang-una, magkano po ba ang permit? 3,500. Yung lisensya mo na ibibigay sa iyo ng Department of Energy. 5 taon nyo pong magagamit. O magkano? Sa 3,500 po na yon, hindi nyo ba kikitain yon ng 1 taon, ng kalahating buwan, ng 1 buwan, ng 2 buwan? Mabusisi. Mas pwede pa ho natin sabihin mabusisi. Pero isabihin po ninyo na pang may kaya, pang may pera, hindi po ako agree sa inyo pong sorry po, dahil hindi naman po totoo yan. Dahil magkano po ang per brand na babayaran po natin? 1,000. So siguro kung nabibigatan ka sa, halimbawa, ang gusto mo ay 10 brand. In my case, 7 brands po ang daladala ko, parang 8 na po yata. So 8,000 po ang binayaran ko. Pero hindi ko po binayaran yun ng minsanan. Okay, ito po ang technique. So halimbawa po ay meron po kayong brand na talagang likas na malakas, at yun po talaga ang inyong kumbaga pangharang. Yun ang sinasabi, no? Mga pangharang. Yan po yung brand po ninyo. Yan po munang ipasok ninyo. Magbayad ka 1,000 plus 3,500. O, di ba? O, ngayon, yung ibang requirements. Baka sinasabi nyo po yung ibang requirements. Halimbawa, yung pong requirement na pagpapatayo ng shop o ng showroom. Ayan, pwede po nating sabihin may kamahalan po yan. Pero yan naman po ay babalik naman po yan sa atin. Pangalawa, yan po ay isang hakbang upang ipakita din natin sa publiko na talagang sa itsura pa lamang ng shop mo ay talagang nag-express na ito, nagpapakita na ito, nagpaparamdam na ito na nasa magandang kamay, nasa kaligtasan ng kanilang pamamahay, nasa maayos na showroom, maayos na LPG shop sila, na wala doon yung impression na nangungulurom yan, nag-illegal yan. Alam mo yun? Ano yung feeling ng isang customer kapag alam niya na yung tangke niya ay galing sa isang nangungulurom? Medyo sobrang takot naman. Ito po, kakadeliver lang ni Catherine ng Supreme Kalan. No? Hindi naman lahat ng Supreme Kalan ni Regasco, lalong-lalo ng mga 2.7 ay maayos. Talagang sa itsura pa lang nakakatakot na. Pero may pangsipa tayo sa kanila eh. Unang-una, kapag kaya na kinargahan ni Regasco, kay Regasco po yan eh. Yan eh.
Ayan ang magandang ano po sa customer kay Regasco po yan. So, wala ho tayong dapat ipag-alala dahil kapag may problema, ibabalik natin kay Regasco. Huwag lang ho kayong tatanggap ng mga generic pa rin o yung mga unbranded. Ngayon, kung mga pintura po may problema, ito po, yan. Tuturo mo sa kanila kung paano matiyak na ligtas yung kanilang tangke. At kapag naman may problema, ipo-pull out naman po natin yan, ibabalik lang din po natin sa nagmamay-ari ng brand. So, nakita mo yung tibay ng pundasyon na kapag ang isang customer ay bumibili ng mga branded, mas nagkakaroon ng tibay yung kanyang proteksyon pagdating po sa usaping kaligtasan. So, ayan po. Kaya sa mga dealers and retailers, wag nating hamunin ang ating mga sarili, no? Mag-ayos po tayo ng ating mga permit at hindi po yan pang mayaman, hindi po yan pang may kaya. Yung pong mga itinadhana po ng guidelines ay lalim po ng 11592, yung pagkakaroon po ng showroom, ay wala naman hong pinag-iba yan. Bumili nga ho kayo ng inyong brand new na motor Kung hindi man ho kayo bumili ng brand new, nakailang motor na ho kayo, di ba? Yan naman, sabi nga natin, ay talagang requirement po yan para ipakita natin sa publiko na yung pong ating negosyo ay negosyong seryoso at hindi ito basta-basta. Ayan. Okay, so mayroon ng mga signage. Ikaw ba, ayaw mo ba na may mga signage na ito, this is how to use a fire extinguisher. Ito ay no smoking. Nakalagay filled cylinder, empty cylinder. Di ba? Napaka-basic lang naman po yan. Ino-organize lang naman po yan. Inaayos lang naman po yan Kaya so wala pong masama doon. Wala pong yung fire extinguisher. Dahan-dahan. Pwede ka namang kumausap ng na bumili ng fire extinguisher na pwedeng utang siguro muna. Di ba? Kaysa naman, ang tagal nyo na hong nag-illegal, kinita na ho ninyo yan. Ngayon nyo pa ho sasabihin na pang mayaman, pang may kaya. Hindi ho ako naniniwala. Talaga hong likas ho na ayaw nyo lang ho talaga magpa-permit. Pag nagpa-permit ho kayo, wala hong limitasyon ngayon ng marketing mo. Kasi publicly, you are announcing that you are indeed legal and selling mga standard na mga tangke. Kapag may problema, ibabalik natin kay brand. Ba? Pangalawa, ang dami na hong mga independent refilling plant na meron din silang mga limited mga cylinder na mura din naman instead of talagang totally walang mga brand, walang cylinder. Tapos, ano ninyo sa sarili, disiplinahan ninyo na huwag nyong papayagan na ibababa yung mga tangke ninyo na walang mga selyo para hindi kayo mapag-abutan. At tsakin ho ninyo na tama sa timbang. So, sa akin na lang yung mga brand na supplier ko, particular na yung mga independent refilling plant na nagkakarga din sa akin, sinasabihan ko sila na si Catering stricto sa mga ganyan. Ayaw ko na wala nang pambili yung tao ng super kalan. Babawasan pa natin ng 3 guhit, ng 5 guhit. Kaya tsakin po ninyo na tama sa timbang. Doble trabaho na ipababalik pa ho natin. Kaya, this is a matter of insisting what is right, no? At ipakita ninyo na kayo ay mataas ang respeto ninyo doon sa pagsunod sa tama. Okay, sa inyo pong kakontrata. Ngayon, kung ang kakontrata ninyo ay balasubas, balahura, walang respeto sa batas, well, desisyonan mo na, no? Ang sarili mo. Mahirap naman na idadamay ka pa. Okay? So, tayo pong mga dealers and retailers ay manatili lamang po tayo na ang pag-asa at ang kumpiyansa natin na magkakaroon po ng magandang pagbabago sa ating pong industriya. At maging mabagal man ho ang pamahalaan sa kanilang pagganap ng tungkulin o hindi nyo man ho sila napapansin, hindi ho, at marami pa ho kayong halimbawa na nakikita mga nagiligan, hindi ho dahilan yan upang panghinaan tayo at mawalan ng kumpiyansa at gayahin natin sila. Hindi ho dahilan yan. Sa halip, magsikap, magsumikap, magsipag upang dumami pa po at mapalaki pa ho ninyo yung negosyo ninyo. Okay? So, sa Harinawa ay
At siyempre, patuloy na umasa po tayo na magkakaroon po ng magandang pagbabago sa industriya natin. Muli, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat sa Department of Energy. Mabuhay po kay Congressman, mabuhay at sa ating mga dealers and retailers, tuloy ang buhay.